Paano nga ba nila may ipaglalaban ang isang bawal na pag-iibigan? Handa kaya silang sumugal at ipaglaban ng isa't isa? O kakalimutan na lang ang nararamdaman nila? Ito po ang kwento ni Via at Vernon. Via, tama na muna yung paglilinis mo dyan. Kumain ka na muna dito. Tawag sa kanya ng ina niyang si Rose. Sige po, Nay. Naghugas muna ng kamay si Via bago dumampot ng puto at kinain ito. Nagbebenta ng kakanin ang kanyang ina. Gumagawa ito ng suman, puto at bibingka. Kaya rin hindi siya nauubusan ng merienda. Napakasarap talaga nito, Nay. The best talaga? Komento ni Via at napapapalakpak pa sa sobrang tuwa. Ano na nga palang balita sa trabahong pinag-a-applyan mo, Via? Nakahanap na raw sila ng janitress sa munisipyo, Nay. Pero kapag nangailangan ulit sila ng workers doon, tatawagan naman raw nila ako. Sana nga tawagan nila ako para makapagtrabaho na ulit ako at makatulong sa'yo. Si Via Sangcarno ay laking probinsya. Siya ay 25 anyos na. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral kaya hirap siyang makahanap ng trabaho. Dati siyang tindera sa palengke, ngunit nag-resign siya dahil sa lupit ng amo niya. Nagsawa siya sa ugali nito dahil palagi na lang siyang napapagalitan kahit na wala naman siyang maling ginagawa. Habang hindi pa siya nakakahanap ng trabaho, ay tumutulong na muna siya sa paglalako ng mga panindang kakanin ni Rose. Nay, gusto ko po sanang lumuwas ng Maynila. Biglang sinabi ni Via. Natigilan sa pag-inom ng tubig si Rose at seryosong napatingin sa kanya. Bakit naman, anak? Gusto mo naman bang hanapin ang tatay mo? Akala ko ba malinaw na sa iyong lahat? Pero Nay, gusto ko lang naman po siyang makilala eh. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras, Via. Isipin mo na lang na patay na siya. Walang pakialam sa atin ang tatay mo. Nung nabuntis niya ako hindi siya naglakas loob na panagutan ako. Pumayag siya na maikasal sa anak ng business partner ng daddy niya. May ibang pamilya ng tatay mo. At kung sakaling magkita man kayo, sigurado ko na hindi kanya kikilalanin bilang anak niya. Ayoko masaktan ka, Via. Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras ang tatay mo. Natahimik si Via at hindi na rin ipinagpilitan ng gusto niya. Lumaki ng walang ama si Via. Mula pa man noon ay ang nanay Rose lang niyang kasama at kasangga niya sa lahat. Madalas siyang tinutukso ng mga kaklase at kaibigan niya dahil wala siyang tatay. Ilang beses na niyang pinilit si Rose na hanapin ang ama niya, ngunit tutol ito. Malaking galit ng nanay niya sa tatay niya. Bili na po kayo ng kakanin. Masarap at mainit-init pa. Kasing sarap ko to. Charot! Bili na! Ang hindi bumili, magkakatigyawat sa puwet. Sigaw niya habang nilalako ang bilao na puno ng kakanin. Maraming lumapit sa kanya para bumili. Pabili ako ng isa, Via. Ayokong magkatigyawat sa puwet eh. Masakit yun. Saad ng isa niyang kapitbahay. Malakas na natawa si Via. Ang ganda ng buhok mo, Aling Marta. Tsaka, ang kinis ng balat mo. Dalawahin mo na po ang bibilhin mo. Nakakaganda sa balatang suman. Naintriga naman ng ginang. Talaga bang nakakaganda sa balatang suman? Opo. Sabi naman Nino. Sabi ko po. Nakangising tugon ni Via saka muli siyang natawa. Sige na nga, isang dosena ng bibilhin ko. Sagot naman ng ginang. Sa sobrang galing mag-sales talk ni Via ay mabilis na naubos ang paninda niya. Maaga siyang nakauwi sa bahay nila. Pagpasok niya sa bahay ay nadatnan niya ang ina niyang si Rose na sumusuka ng dugo. Nakaluhod ito sa sahig at ubo ng ubo. Nay! Anong nangyayari sa'yo? Kabado niyang tanong at kaagad itong dinaluhan. Marahan niyang hinawakan ng braso ng kanyang ina at inalalayan itong makaupo sa sofa. Nay! O bakit ka umuubo ng dugo? Tanong niya. Binalot siya ng takot. Via, may gusto kong sabihin sa'yo. Nahihirapang huminga ang kanyang ina. Nay, dadali na kita sa ospital. Kalma ka lang, Nay. Lumaban ka po. Napasigaw ng tulong si Via na bigla na lamang nawala ng malay si Rose. Inakay niya palabas ng bahay ang nanay niya. Kaagad siyang pumara ng tricycle at nagpahatid sa ospital. Nalaman ni Via na matagal na palang may sakit si Rose at itinatago lang ng nanay niya ang tungkol dito.
kasi ayaw nitong mag-alala pa siya. Sa bawat araw na lumilipas ay palala ng palala ang sakit ni Rose. Halos araw-araw ay umiiyak si Via dahil hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Rose. Nay, please, lumaban ka ha. Huwag mo kong iwan. Wala na nga akong tatay tapos pati ikaw ay mawawala din. Huwag naman ganun, Nay. Hindi ko po kakayanin. Ayoko maiwang mag-isa, Nay. Kumapit ka lang po. Gagaling ka din. Via, mahal na mahal kita, anak ko. Pasensya ka na kung umiiyak ka dahil sa akin. Pinunasan ni Via ang luha niya at tipid ng initian si Rose. Nay, ayos lang po ko. Mahal na mahal din po kita. Lumaban ka, Nay, ha? Kakayanin natin to. Kakayanin mo to. Tumango si Rose. Ngunit makalipas ang 1 linggo, ay tuluyan ng binawian ng buhay si Rose. Hindi na kasi naagapan ng gamot ang sakit nito. Tahimik na nakatayo at nakatitig si Via sa kabaong ng nanay niya. Wala pa rin siyang tigil sa pag-iyak. Napakabilis ng pangyayari. Parang kailan lang ay masaya pa silang nagkakwentuhan tapos ngayon ay biglang nasa loob na ito ng kabaong. Natigilan sa pag-iyak si Via na biglang umingay ang paligid. Napalingon siya sa pinagmumula ng ingay. Nagbubulong-bulungan ng mga bisita dahil sa pagdating ng isang lalaki. Matangkad, gwapo at moreno ito na nakasuot pa ng all-black na damit. Kumunot ang noo ni Via dahil hindi niya ito kilala. Nagtanggal ng shades ang lalaki at naglakad papalapit sa kanya. Sino ka? Kaagad na tanong ni Via. Ako si Vernon. May utang ba sa iyong nanay ko? Huwag kang mag-alala dahil ako nang bahalang magbayad sa lahat ng utang niya. Hindi kita tatakbuhan kaya pwede bang huwag ka munang manggulo dito? Napabuntong hininga ang lalaki. Hindi ako nandito para manggulo. Anak ka ni Anthony Mariano. Tama ba? Tanong ni Vernon. Bakit mo kilalang tatay ko? Sino ka ba? May utang ba siya sa'yo? Kung meron man, hindi ko babayaran dahil hindi kami close nun at ni minsan na hindi kami nagkita. Wala siyang utang sa akin. Ako si Vernon Mariano. Mariano ka din? Kaano-ano ka ba ng tatay ko? Anak niya ako. Anak ka niya? Kapatid kita? Parang gano'n na nga. Patangong sagot ni Vernon at nginitian siya. Tama nga si nanay. May ibang pamilya na si tatay at may anak pa. Pero bakit ka nandito? Nandito ako para sunduin ka. Luluwas tayo ng Maynila at titira ka na sa bahay ko. Aba, bakit naman ako titira sa bahay mo? Bago namatay si Daddy, ay ibinilin ka niya sa akin. Sinabi niya na dapat kitang hanapin at tulungan. Alagaan at protektahan. Kaya ako nandito ay dahil gusto kong malaman mo na kukupkupin na kita. Wala ng nanay mo kaya wala ka ibang choice kundi ang sumama sa akin. Patay na ang tatay mo na tatay ko? Gulat na tanong ni Via. Hindi man niya nakitang tatay niya, hindi pa rin niya naiwasang malungkot sa ibinalita ni Vernon sa kanya. Mag-impake ka na. Pagkatapos ng burol ng nanay mo ay susunduin ulit kita at isasama na sa Maynila. Hindi ka naman nagtitrip, no? Anak ka ba talaga ng tatay ko? Baka naman may balak ang kidnapin ako tapos ibebenta mong mga laman loob ko? Naku, huwag ka nang magtangka. Marunong ako makipaglaban kaya kung may binabalak ang masama sa akin, huwag mo nang simulan yan. Wala akong balak na masama sa'yo. Nagjo-joke lang naman ako. Masyado kang seryoso. Oo na, naniniwala na ako sa'yo. Pagkatapos ng burol ay muling sumulpot si Vernon. Nakaabang ito sa labas ng bahay ni Via. Ay, palaka! Bakit ka naman nagugulat ha? Asik ni Via. Let's go. Mahaba pang biyahe natin. Kailangan nating bumiyahe ng maaga. Saan ba tayo pupunta? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Napakamot si Via sa ulo niya. Hala, sorry. Nawala sa isip ko. Namatayan kasi ako, di ba? Nagluluksa pa ako kaya wala akong oras para alalahanin yung sinabi mo.
Ngayon na ba agad ang alis natin? Hindi pa ako nakakapag-impake eh. Nagkasalubong ang kilay ni Vernon sa kanya. Hindi ka pa nakapag-impake? Di ba sinabihan na kita? Hindi pa. Sorry naman. Napatampal si Vernon sa kanyang noo. Wait ka lang dito ah. Mag-iimpake muna ako. Bibilisan ko. Promise yan. Kaagad na nag-impake si Via. Nakaupo naman sa sofa si Vernon at hinihintay siyang matapos. Akala ko ba bibilisan mo? Magdadalawang oras ka na nang nag-iimpake. Balak mo bang dali ng lahat ng gamit na nandito? Pagrereklamo ni Vernon. Kumalma ka lang, Mr. Vernon. Binibilisan ko na nga oh. Teka lang. Nawawala yung isa kong panty. Paborito ko pa naman yun kasi kulay pink. Tapos may print na Hello Kitty. Tulungan mo nga akong maghanap. Bakit kita tutulungang maghanap ng panty? Naman ang reaction mo. Di wag kang tumulong kung ayaw mo. Huwag mo nang hanapin ng panty na yan. Hello Kitty pa ang design. Bata ka ba para magsuot ng ganyan? Hoy, grabe ka. Baka marinig ka ng panty ko. Ilang taon na niya akong pinagsisilbihan, no? Kahit maluwag ng garter noon, paborito ko pa rin yun. Bigay kasi yun ng crush ko ng high school sa Christmas party namin sa school. Depensa ni Via at pinamulahan ng pisngi. Napairap si Vernon. Ayan, tapos na ako. Ano pang inuupo-upo mo dyan? Tara na. Nauna pa siyang lumabas ng bahay kaysa kay Vernon. Natigilan si Via nang agawin ni Vernon ang maleta niya. Mabigat to. Ako na magdadala. Napakurap si Via at napangiti rin naman kalaunan. Ang bait mo naman. Namangha pa siya nang pagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Pinaandar na ni Vernon ang kotse. Humalukip-kip si Via at sinulya pa nito. Masungit ka ba talaga? Tanong niya. Sinungitan kasi siya nito kanina. Masungit ako kung pasaway ka. Hindi naman ako pasaway ah. Masunurin kaya ako. May award pa ako dati sa school dahil sa pagiging masunurin ko. Madaldal ka ba talaga? Tanong naman ni Vernon. Kaya nga bibibigang tao, di ba? Para saan pa ang bibig kung hindi rin naman ako magsasalita? Umirap si Vernon. May tanong nga pala ako tungkol sa tatay ko na tatay mo. Ano bang tatanong mo? Mabait ba siya? Mabait naman. Ang swerte mo, no? Nakasama mo siya. Sana all na lang talaga sa'yo. Anak niya rin naman ako pero hindi siya nagpakaama sa akin. Hindi totoo yan. Sinubukan kang hanapin ni Dad. Kaso nagpalipat-lipat ang nanay mo. Kung saan probinsya siya tumira para lang maitago ka. Sinasabi mo ba na kasalanan ng nanay kong lahat? Wala akong sinasabing ganyan. Meron kaya? Napailing-iling na lamang si Vernon. Bumaling na lamang sa labas ng bintana si Via at hindi na siya umimik pa. Ilang oras ang itinagal ng biyahe nila at nakatulog na si Via sa sobrang pagkabagot. Nagising si Via nang maramdaman ang mahinang pagtapik ng kung sino sa pisngi niya. Ay, bulate! Gulat niyang sabi dahil sobrang lapit ng mukha ni Vernon sa mukha niya. Nandito na tayo. Bumaba ka na. Chinek muna ni Via kung may panis na laway ba siya o may muta bago siya bumaba ng sasakyan. Kaagad niyang sinundan si Vernon. Natigilan si Via nang pumasok si Vernon sa loob ng napakalaking bahay. Halos magningning ang mga mata niya sa nakikita niya. Doon siya nakatira? Wow naman! Napakayaman pala ng lalaking yun. Mayaman pala talagang tatay ko. Ang ganda naman ng bahay na to. Kapag tumira ba ako dito, magiging isang ganap na Disney princess na ako? Bulong niya sa kanyang sarili at tumakbo na papasok ng bahay. Rocky, 7! Dinig niyang sigaw ni Vernon. Kinalabit niya ito. Hoy kapatid, sino sina Rocky at 7? Mga katulong mo ba? O anak mo? Usisa niya. Napatingin siya sa may hagdan ng bumaba mula roon ng dalawang lalaki. Halos malaglag ang pangat-panty niya nang makitang walang suot na t-shirt ang mga ito. Maliwanag pa sa sikat ng araw niya nakikita ang mga abs nito. Napakagatlabi siya at napatilina sa isipan niya. Sinong mga yan? Ang gwapo naman. Parang model lang. Komento ni Via. Mga kaibigan ko sila.
Dito rin sila nakatira. Paliwanag ni Vernon. Dito din? Boarding house ba to? Bakit dito din sila nakatira? Kaming tatlo ang bumili ng bahay na to. Ah, okay. Naglakad na papalapit sa kanila ang dalawang lalaki. Ay, ikaw na ba si Vina? Ako nga pala si Rocky. Sabi nung isa. Anong Vina? Vika ata pangalan niya. Sabat naman ng isa pang lalaki. Hi Vika, ako nga pala si Steven. Pinagbabatukan ni Vernon sina Steven at Rocky. Loko-loko kayo. Via ang pangalan niya. Hindi Vina at Vika. Kailangan ba talagang mambatok? Nobody's perfect kaya. Pag-angal ni Rocky at sinipa ang binti ni Vernon. Hello sa inyo. Magandang araw. Kinagagala kong makilala kayong dalawa. Balita ko mga kaibigan kayo ni Vernon. Sana'y maging magkaibigan din tayo. Ayoko ng friends lang. Gusto ko ng more than friends. Marami na akong kaibigan eh. Hirit ni Rocky. Natawa naman si Via. Bakit ba wala kayong mga damit? Magdamit nga kayo. Proud pa kayo sa katawan yung ang papayat. Sita ni Vernon. Kaagad namang flinex ni na Rocky at Steven ang mga muscles nila. Tawang-tawa si Via sa kanila. Malalim na napabuntong hininga si Vernon at tinakpan ang mga mata ni Via. Mukhang masaya ka pa sa nakikita mo Uminit ang pisngi ni Via. Hoy, hindi Hindi nga ako nakatingin sa katawan nila. Hindi nakatingin pero halos lumuwa na yung mga mata mo. Tara na nga, dadali na kita sa magiging kwarto mo. Hinila siya ni Vernon. Saglit pang sinulya pa ni Via sina Rocky at Steven. Napangiti siya. Bakit bang gagwapo ng mga taong yan, Lord? Saad niya. May 3 palapag ang mansyon at nasa 3rd floor ang kwarto ni Via. Katabi lang ng kwarto niya ang kwarto ni Vernon. Nasa 2nd floor naman ang mga kwarto ni na Rocky at Steven. Itong kwarto ko? Sa akin lang talaga to? Manghang tanong ni Via. Mas malaki pa kasi sa bahay niya sa probinsya ang kwarto niya sa mansyon. Nagustuhan mo ba ang design? Nakangiting tanong ni Vernon. Oo naman. Napakaganda at saka kulay pink pa. Favorite color ko kasi ang pink. Tumalon si Via sa kama. Ang lambot ng kama. Pangarap kong ganitong kama. Mahal to, di ba? Mura lang yan. Mura lang? Magkano mo ba nabili? 300,000. Ano? Ang mahal naman pala ng kama na to. Gawa ba sa ginto to? At nasa ng mura doon? Nakakatakot naman palang higaan to. Baka masira ko lang. Hindi yan basta-basta nasisira. At kung sakaling masira mo man yan, pwede kitang bilhan ng bago. Yung mas mahal pa. Di ko nang mayaman. Bakit ka pa bumili ng mahal na kama? May mumurahin naman ata sa mall. Tingnan mo ang closet mo. May binili na akong mga damit. Tingnan mo muna kung magugustuhan mo ba. Tumango si Via at kaagad na naglakad patungo sa closet. Hindi lang basta-basta aparador ang lagayan niya ng mga damit, kundi walk-in closet mismo. Isang kwarto na puno ng iba't ibang klase ng mga damit. May sapatos, bag at alahas pa. Sa akin din ang lahat ng to? Gulantang niyang tanong habang tinititigan ang mga alahas. Sa'yo lahat yan. Pwede mo yung isuotin kung kailan mo gusto. Kung ayaw mo sa mga yan, pwede kitang ibili ng bago. Ang dami naman na kwintas dito. Isa lang naman ang leeg ko. Natawa si Vernon. Hindi ko may susuot ang lahat ng to. Nasasangla ba to? Kung gipit ka, hindi mo yan kailangang isangla. Pwede naman kitang bigyan ng pera. Kahit kailan at kahit magkano pa. Talaga? Paano kung mangingi ako ng 1,000,000 sa'yo? Kung kailangan mo na ngayong araw ay ipapasikaso ko na sa sekretary kong 1,000,000 mo. Seryosong sinabi ni Vernon. Napakamot si Via sa ulo niya. Joke lang? Ang yaman mo? Kung may kailangan ka, huwag ka mahihiyang magsabi sa akin, Via. Ibibigay ko ang lahat ng gusto at kailangan mo. Jowa ang kailangan ko. Charot! Kaya kitang hanapan ng boyfriend. Basta wag lang sina Rocky at Steven. Curious lang ako, Vernon. May girlfriend ka ba? Ipakilala mo naman sa akin. Wala akong girlfriend.
Sa itsura mong yan, wala? Choice mo ba yan o karma? Charot! Nagkasalubong ang kilay ni Vernon. May kumatok sa pinto. Kaagad yung binuksan ni Vernon. Bumungad sa kanila si Rocky. Dumating nang in-order kong pagkain. Sabay-sabay na tayong kumain. Aya nito. Kaagad namang sumunod ang dalawa kay Rocky pababa ng dining area. Naabutan nila doon si Steven na kumakagat ng pizza. Uy! Bakit ka naman nauna kumain? Sabay nga pero nauuna ka. Sita ni Rocky at pabirong sinakal si Steven. Nabulunan tuloy si Steven. Tama na yan. Para kayong mga bata. Saway ni Vernon. Ang cute nga nila eh. Sabat ni Via kaya sinamaan siya ng tingin ni Vernon. Cute lang naman. Depensa pa ni Via at kaagad na umusog palayo kay Vernon bago pa siya kutusan nito. Nagsiupuan na sila. Magkatabi silang dalawa ni Vernon habang kaharap naman nila sina Steven at Rocky. Ano bang gusto mo kainin? Tanong ni Vernon. Yan lahat. Gusto ko ng pizza, spaghetti tsaka yung burger. Ngayon pala ako makakatikim ng pizza. Wala kasing binibentang ganyan sa lugar namin. Tsaka mukhang mahal ang ganyan. Tsaka yung spaghetti. Nakakain lang ako niyan kapag Pasko at New Year. Dito kahit walang okasyon ay kumakain kayo ng ganyan. Tugon ni Via at excited na nilantakan ang mga pagkain. Masarap ba? Oo, ubod ng sarap. Matagal ko nang gusto makatikim ng ganitong pagkain. May alam akong mas masarap pa dyan. Biglang hirit ni Steven. Kunot noong napatingin si Via kay Steven. Talaga? May alam kang mas masarap pa sa pizza? Ano naman yun? Humalakak si Steven at itinurong kanyang sarili. Ako, mas masarap pa ako kaysa sa pizza na yan. Proud pa nitong sinabi. Naibugan ni Rocky ang juice niya. Nasamid naman si Via habang matalim ang tingin ni Vernon kay Steven. Kaagad na nag-peace sign si Steven at nanahimik. May ba ako? Gaano katagal na ba kayong magkaibigan? 10 years na. Magkaibigan kami. Wala pa man noong high school. Matagal-tagal na rin pala. Buti, natagalan yung ugali nitong kapatid ko. Pabirong tanong ni Via, sabay tapik sa balikat ni Vernon. Mabait naman yang si Vernon kapag hindi tinopak. Galante pa at nagpapautang. Oo, galante yang si Vernon. May utang akong 2 milyon sa kanya. Hindi niya na ako siningil pa. Ang sarap niyang kaibigan. Gatong naman ni Steven. Ha? Pinautang ka niya ng 2 milyon tapos hindi ka pinagbayad? Simangot ni Rocky at binalingan si Vernon. Pautang din ako ng 2 milyon. Ibibili ko ng sasakyan yung crush ko. Dagdag pa ni Rocky. Tigilan niyo nga akong 2. Ang yayaman niyo pero mukha kayong mapulubi. Natawa si Via at napatitig kay Rocky. Bakit mo ibibili ng sasakyan ng crush mo? Para pumayag na siyang ligawan ko siya. Ang swerte naman ng crush mo. Siniko siya ni Vernon kaya nawala kay Rocky ang atensyon niya. Bakit mo ko sinisiko? Tanong ni Via at tinaasan ito ng kilay. Bakit interesado ka sa crush ni Rocky? May gusto ka ba sa kanya? Pinamulahan ng pisngi si Via. Hinampas niya ang braso ni Vernon. Bakit mo tinatanong yan sa harapan niya? Masama ba kung itatanong ko sa harapan niya? Umiling si Via. Wala namang masama. Gustuin mo na lahat basta wag lang ang 2 yan. Paalala ni Vernon sa kanya. Bakit wag? Ang gwapo ko kaya bro. Reklamo ni Steven. Sumapit na ang gabi. Tumambay muna si Via sa pool area. Inilublob niya sa tubig ang mga paa niya. Nakatingala siya sa langit. Kanina pa kita hinahanap. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Vernon na bigla na lang sumulpot. Nilingon niya ito. Hindi pa kasi ako dinadalaw ng antok. Namimiss ko lang ang kwarto ko doon sa probinsya. Ito pa lang ang unang beses na matutulog ako sa hindi ko bahay. Nakakapanibago. Umupo si Vernon sa tabi niya. Lumublob rin sa tubig ang mga paa nito. Sanayin mo na ang sarili mo dito sa mansyon. Salamat sa lahat, Vernon. Salamat sa masasarap na pagkain, sa magandang tirahan, at sa magagandang mga damit. Pangarap ko lang lahat ng to dati.
Akala ko sa panaginip ko lang mararanasan ang ganitong buhay. Sayang lang dahil wala dito si nanay. Nangako kasi ako sa kanya na ibibili ko siya ng ganito kagandang bahay. Sigurado ko na kung nasan man ang nanay mo ngayon, masaya siya para sa'yo. Pasensya na at natagalan ako bago kita nahanap ha. Vernon, may request nga pala ako sa'yo. Anong ire-request mo? Kahit ano ibibigay at gagawin ko. Pwede ba nating dalawin bukas ang puntod ni tatay? Oo naman, Via. May meeting ako ng hapon kaya pumunta tayo bukas na maaga. Salamat. May isang request pa pala ako sa'yo. Ano naman yun? Mag-ate ka nga sa akin. Sa pagkakaalam ko, mas una ako ipinanganak kaysa sa'yo, di ba? Nailuwal na ako ni nanay bago nagkatuluyan yung mamit si tatay. Hindi kita pwedeng tawaging ate. Bakit naman hindi, Aber? Mas matanda ako sa'yo. Ha? Paano nangyari yun? Nauna bang binuntis ni tatay ang nanay mo? Ang tinik naman pala ni tatay eh. Maswerte ka nga lang dahil yung nanay mong pinanagutan niya. Hindi ko muna sasabihin ngayon. Malalaman mo rin sa tamang panahon kung bakit. At kailan naman kaya ang tamang panahon na yan? Sabihin mo na lang ngayon. Pinitik ni Vernon ang noo niya. Matulog ka na. Tara na, ihatid na kita sa kwarto mo. Ang daya mo naman. Bakit ba kasi naging mas matanda ka pa sa akin? Paano ba yun nangyari? Hindi sumagot si Vernon at hinila na lang siya paakyat ng hagdan. Ang haba-haba naman itong hagdan sa mansyon. Nakakapagod maglakad. Hinihingal ako. Hagdan pa lang to pero ubos na agad ang energy ko. Kung pagod ka ng maghagdan ay pwede ka namang gumamit ng elevator. May elevator pala dito? Meron. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ka naman nagtanong. Tsaka akala ko alam mo na. Sa bagay, kahit naman alam kong may elevator dito, hindi ko pa rin naman yun magagamit. Bakit hindi mo magagamit? Hindi ko alam kung anong pipindutin sa ganun eh. Natatakot akong matrap sa loob, no? Natawa si Vernon. Kinabukasan ay maagang nagising si Via. Kaagad siyang naligo. Enjoy na enjoy siya habang nagsha-shower. Wala kasing shower doon sa probinsya nila dahil sa poso lang siya naliligo. Ang babango naman ng mga sabon na to. Ganito ba ginagamit ni Vernon kaya ang kinis-kinis ng balat niya at ang bango-bango niya? Sana kuminis din ang balat ko sa sabon na to. Sabi niya sa kawalan at hinalikan ng sabon. Pakanta-kanta siya habang naliligo. Pagkatapos maligo ay namili na siya ng damit sa closet. Ang dami namang panty dito. Iisa lang naman ang perlas ko. Pero mabuti na rin to para hindi na ako mamablema sa panty. Pero wala pa rin makakatalo sa panty kung may Hello Kitty. Isang pink na dress ang napili niyang suotin. Humarap siya sa salamin at napangiti siya sa itsura niya. Bumagay sa hubog ng katawan niya ang dress na para bang ginawa talaga yon para sa kanya. Nagpaikot-ikot siya at sumasayaw habang pakanta-kanta. Pakanta-kanta siya habang kumikending. Bumukas ang pinto at tulala na napatingin si Vernon sa kanya. Anong ginagawa mo? Kaagad siyang tumigil sa pagsasayaw at nahihiyang initian si Vernon. Ikaw pala? Kanina ka pa ba dyan? Kakarating ko lang. Tara na, alis na tayo. Sige, ayos lang ba tong suot ko? Hinagod siya ng tingin ni Vernon. Hindi ito nakaimik. Bakit wala kang sinasabi? Hindi ba bagay sa akin? Sige, magpapalit na lang ako ng damit. No, bagay sa'yo. Napakaganda mo. Tara na. Hindi alam ni Via kung bakit sa simpleng papuri lang ni Vernon ay bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso niya. Tumikim siya at napailing. Ano bang nangyayari sa puso ko? Bakit ganito? Takang tanong niya at sumama na kay Vernon palabas ng kwarto. Sandali lang ang naging biyahe nila papunta sa pribadong libingan. Naunang bumaba ng sasakyan si Vernon at inalalayan naman itong bumaba si Via. Naglakad na sila papunta sa puntod ng kanilang ama.
Ito na ang puntod ni Dad. Saad ni Vernon at inilapag ang isang basket ng bulaklak. Nagsindi naman ng kandila si Via. Marahang hinaplos ni Via ang lapida. Kamusta ka, Tay? Hindi man lang kita nakita kahit isang beses. Tanging sa mga pictures lang na ninakaw ko pa sa cabinet ni nanay nun. Alam mo, Tay, matagal ko nang gustong hanapin ka. Kaso ayoko namang suwayin si nanay. Ayaw niyang makita kita eh. Kasalanan mo din kasi, Tay. Hindi mo siya pinanagutan at ipinaglaban. Pero kahit ganun ay mahal po kita. May galit at tampo ko pero ama pa rin kita eh. Pinapatawad na po kita sa lahat ng kasalanan mo sa amin ni nanay. Sana po magparamdam ka. Gusto mong magparamdam siya sa'yo? Takang tanong ni Vernon. Hindi sa akin, kundi sa'yo. Namutla si Vernon. Malakas namang natawa si Via. Biro lang, natakot ka naman agad. Sinamaan siya ng tingin ni Vernon. Sino nga pala itong puntod na katabi ng puntod ni tatay? Usisa ni Via. That's my mom. Wala na rin palang nanay mo. Condolence sa'yo. Matagal na siyang namatay. Anong ikinamatay niya? Cancer. Stage 4 cancer. Si tatay ba? Anong ikinamatay niya? Naaksidente siya. Nagmaneho kasi siya ng lasing. Malala ang tinamo niya kaya binawian rin siya ng buhay sa ospital. Ulo niya yung pinaka naapektuhan sa aksidente. Nakoma siya ng 1 buwan hanggang sa namatay siya. Bumigat ang paghinga ni Via. Wala man lang ako sa tabi niya habang nangyayari yan. Sana naalagaan ko man lang siya. Malungkot niyang sambit. Gusto mo pa bang kausapin si Daddy? Maiwan na muna kita dito. Maghihintay na lang ako sa kotse. Sasama na ako sa'yo. Nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Baka pag dinagdagan ko pa ang sinabi ko, sumagot na siya. Nakakatakot naman yun. Natawa at napailing na lamang si Vernon. Naglakad na sila pabalik ng kotse. Naniniwala ka ba sa mga multo, Vernon? Biglang tanong ni Via. Bakit mo naman yan tinatanong? May third eye kasi ako. Nakakakita ako ng multo. Ano? Nakakita ka ng multo? Ngumisi si Via at itinuro ang gilid ni Vernon. Huwag kang gumalaw. May ano? Anong meron? May babae. Anong babae? May babae sa tabi mo. Ani Via at kumaripas ng takbo. Napasigaw naman si Vernon at sumunod sa kanya. Sa kakatakbo nila ay nadapa si Vernon. Tumigil sa pagtakbo si Via at nilapitan nito. Uy, walang tubig dyan. Bakit ka nag-dive sa lupa? Pangasar ni Via. Multo! Multo! Sabi ni Vernon. Napahiga sa lupa si Via at tawang-tawa. Sumasakit na ang tiyan niya kakatawa sa reaksyon ni Vernon. Bakit ka tumatawa? Hindi ka ba natatakot sa multo? Siyempre natatakot ako sa mga multo. Pero wala pa naman akong nakikitang multo kaya walang dahilan para matakot ako. Ang sabi mo kanina may third eye ka at nakakita ka ng multo. Ang sabi pa nga may multo sa tabi ko. Paniwalain ka naman masyado. Ang aga-aga pa para lumabas sa mga multo. Tsaka wala akong third eye. 2 lang mata ko, no? Pinagtripan mo ko? Sumama ang tingin ni Vernon sa kanya. Mali ko bang utu-utu ka pala? Tara na nga, umuwi na tayo. You scared me. Pagbabayaran mo to, Via. Kumaripas ng takbo si Via habang hinahabol naman siya ni Vernon. Sa lahat ng pwedeng paghabulan ay sa sementeryo pa talaga nila napiling maghabulan. Hingal na hingal tuloy sila pagkatapos. Pagkatapos sa sementeryo ay dumaan muna sila sa isang restaurant para kumain. Ang sosyal naman ng restaurant na to. Kung buhay lang si nanay, magiging masaya siya kapag dinala ko siya dito. Manghang sabi ni Via. Dumiretso na sila sa pinareserve na table ni Vernon. Dinampot ni Via ang menu at tanghina siya nang makita ang mga pagkaing nakalagay. Ano ba to? Bakit hindi ko mabasa? Ang hirap naman ng spelling nito. Sumasakit ang ulo ko. Anong klaseng restaurant ba to, Vernon? Papahirapan munang customer bago makakain.
Italian restaurant to. Kaya naman pala hindi ko mabasa. Paano babasahin to? Huwag na nga lang. Gagayahin ko na lang yung order mo. Ikaw na magsabi sa waiter Tumango si Vernon at umorder na. First time kong kumain sa ganitong restaurant. Sabihan mo lang ako kung gusto mong kumain sa ganitong restaurant. I'll pay for it. Para naman kitang sugar daddy niyan. Maraming iniwan naman na si Daddy. Lahat ng pera at property ni Daddy magkahati tayo. Gagawan kita ng bank account para makahawakan mo ng sarili mong pera. May sarili akong pera? You have 50 billion. Pwede ka nang hindi magtrabaho hanggang sa mamatay ka. Paliwanag ni Vernon. Talaga? Bilyonaryo na pala ako kung ganun. Grabe naman. Hindi ako makapaniwala. Bakit naman sobrang dami ng perang iniwan sa atin ni tatay? Ano bang trabaho niya? Marami siyang negosyo. Wala na siya kaya ako na ngayon ang nagpapatakbo sa lahat ng yon. Kung handa ka na pwede ko ipahandle sa yung ibang company ni Daddy. Ayoko nga. Wala akong alam sa mga ganyan. Baka malugi pa yung mga kumpanyang yan. Natawa si Vernon. Dumating na ang orders nila. Hindi pa nakakapag-breakfast si Via kaya kaagad niyang nilantakan ang pagkain. Ang sarap naman ito! Papuri niya. This is my favorite restaurant. Masasarap talaga ang pagkain nila dito. Hoy, mag-take out tayo. Dala natin si Rocket Steven. Baka gusto din nilang matikman to. Hindi mo yan kailangan gawin. Ha? Bakit naman? Ang sama mo talaga sa mga kaibigan mo. Si Steven ang may-ari ng restaurant na to. Talaga? Sa kanya talaga to? Biglang sumulpot si Steven. Nakasuot ito ng chef attire. Nagustuhan niyo ba ang pagkain? Akong gumawa sa lahat ng yan. Uy, Steven! Hindi mo naman sinabi na may restaurant ka pala. Ang ganda ng restaurant mo at ang sarap pa ng pagkain. Lower your voice. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Ang lapit lang ni Steven, Hindi mo kailangang lakasan niyang boses mo. Sita ni Vernon. Nagpisay naman si Via. Chef ka din pala? Oo. Patangong tugon ni Steven. Ang galing naman. Marunong ka palang magluto. Alam mo, marunong din ako magluto. Nagtrabaho ko sa isang karinderya dati doon sa probinsya. Pagmamayabang ni Via. Talaga? Kung kailangan mo ng trabaho, sabihan mo lang ako. Pwede kitang gawing assistant ko. Talaga? Sige ba? Excited na sagot ni Via. Tumikim si Vernon at seryosong tiningnan si Steven. Busy ka, diba? Bumalik ka na sa trabaho mo. Napangiwi si Steven at nagpaalam na sa kanila. Bakit bang sungit-sungit mo sa mga kaibigan mo? Minsan talaga mabait ka. Pero madalas, nakakainis ang ugali mo, kapatid. Huwag mo akong tawaging kapatid. Pagsusungit ni Vernon. Bakit naman ayaw mong tawagin kitang kapatid? Kapatid, kapatid, kapatid! Kasi hindi tayo magkapatid. Ha? Ang sabi mo dati magkapatid tayo. Tapos ngayon biglang hindi na? Tinatakwil mo na ba ako, Vernon? Bilisan mo na kumain dyan para makauwi na tayo. Binilisan naman ni Via ang pagkain. Magdahan-dahan ka nga sa pagkain. Baka mabulunan ka niyan. Ano ba talaga? Bibilisan o magdahan-dahan? Umirap si Vernon. Kahit anong gusto mo sa dalawa, basta maubos mo lang yung kinakain mo. May meeting pa ako kaya ihatid na kita sa bahay pagkatapos natin dito. Okay, Master. Araw ng Sabado, maagang nagising si Via kaya napagpasyahan niyang maglakad-lakad muna sa garden area. Namataan niya si Vernon na may kinakausap na pusa. Nagtago siya sa likod ng puno. Ming, kumain ka na ba? Dinig ng tanong ni Vernon sa pusa. Bumulwak siya ng tawa at lumabas na mula sa pinagtataguan niya. Baka sumagot yung pusa sa'yo? Pabirong sambit niya. Umirap si Vernon. Bakit ka nandito? Magpapahangin lang. Tsaka gusto ko lang silipin yung mga bulaklak na nandito. Napakarami ng tanim yung bulaklak dito sa mansyon. Kanino yan? Sinong nag-aalaga ng mga yan? Kay Rocky yan. May niligawan siya dati na may-ari ng isang flower shop. Nagpasikat ang loko at nagtanim na maraming bulaklak dito para bumilib sa kanya yung nililigawan niya. Ang effort naman ni Rocky.
Sinagot ba siya? Binasted siya. Hindi na lang niya inalis yung mga bulaklak kasi maganda rin namang tingnan. Siyang nag-aalaga sa mga ito? Hindi, ang tamad nun. May binabayaran siya para mag-alaga sa mga tanim niya dito. Ganun pala. Kanino nga pala yung pusa? Sa'yo ba yan? Umiling si Vernon. Naligaw lang. Hindi ko alam kung kanino to. Magkamukha kayo. Magkamukha kami nitong pusa. Oo. Sinamaan siya ng tingin ni Vernon. Biro lang. Di hamak na mas cute naman sa'yo yung pusa. Mas cute kaya ako kaysa sa pusa. Okay, sabi mo eh. Gusto mo bang umupo? Wala namang upuan dito. Ininguso ni Vernon ang damuhan. Natawa si Via at umupo na sila. Umihip ang malamig na hangin. Ngayong nandito ako, bigla akong namiss ang buhay ko sa probinsya. Nakakamiss yung view doon. Puno ng palayan, puno't iba't ibang bulaklak sa paligid. Presko pang hangin. Kung namimiss mo doon, pwede naman tayong bumisita doon. Sige, samahan mo ko ah. Tumango si Vernon at ginulo ang buhok niya. Sa pananatili ni Via sa mansyon ay naging malapit siya kina Rocky at Steven. Ubod kasi ng bait ang mga ito. Via, gusto mo ng juice? Tanong ni Rocky at inagawang isang basong orange juice na iinumin sana ni Steven. Teka, akala ko ba para sa akin yan, Rocky? Tanong ni Steven. Ngumisi si Rocky at iniabot ang juice kay Via. Para kay Via talaga to. Magtimpla ka ng sayo. Salamat, Rocky. Napakabait mo talaga sa akin. Si Rocky lang. Paano naman ako? Mabait din ako ha. Sabat ni Steven. Siyempre naman, mabait ka rin naman. Sagot ni Via at natawa. Ang init ng panahon. Mag-swimming tayo? Aya ni Rocky at itinuro ang swimming pool. Sumang-ayon naman si Steven. Gusto ko yan. Ikaw ba, Via? Gusto mo rin bang lumangoy? Tumango si Via at naglakad na silang tatlo papunta sa swimming pool. Nanlaki ang mga mata ni Via nang bigla na lang naghubad sa harap niya ang dalawang lalaki. Muli niya na namang nasilayan ang kumikinang at namumutok na abs ng mga ito. Maganda ang view na natatanaw niya noon sa probinsya, pero mas nagugustuhan niya ang view na nakikita niya ngayon. May biglang nagtakip na mga mata niya. Hoy! Hindi pa ako tapos manood! Reklamo niya at pilit na inaalis ang kamay na nakatakip sa mata niya. Maanya ka ba? Ang daming pwedeng tingnan pero sa katawan ka talaga nila nakatingin. Sita ng isang pamilyar na boses ng lalaki. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Vernon. Magdamit nga kayong dalawa. Talagang nakaubad pa kayo sa harapan ni Via? Sermon ni Vernon kina Rocky at Steven. Nagubad nga kami kasi magsiswimming kami. Pangangatwiran pa ni Rocky, tumalo na sa pool bago pa siya batukan ni Vernon. Inalis na rin ni Vernon ang kamay niya sa mga mata ni Via. Huminga ng malalim si Via at pinipigilan ng sarili niyang simangutan ang binata. Gusto mo bang lumangoy? Tanong niya. Umiling si Vernon. Bakit ayaw mo? Ayoko lang. Ikaw ba? Gusto mo lumangoy? Oo. Matagal na akong hindi nakakalangoy. Nung nasa probinsya pa ako, halos araw-araw akong nagtatampisaw sa ilog. Nagulat si Via nang biglang naghubad ng t-shirt si Vernon. Hoy, bakit ka naguhubad? Akala ko ba hindi ka maliligo? Bumaba ang tingin niya sa katawan nito. Napalunok siya. Muli na namang tumibok nang napakabilis ang puso niya. Pinagpapawisan rin siya. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang nararamdaman niya. Napailing-iling siya at umiwas ng tingin. Ano ba tong nararamdaman ko? Bakit ba ganito? Malito. Bulong niya sa kanyang sarili. May sasabihin sana sa Vernon sa kanya pero tinalikuran niya ito. Naglakad siya papasok ng bahay at nagkulong siya sa kanyang kwarto. Itinapat niya ang kamay niya sa kanyang dibdib. Pinapakiramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Pati niyang kakaibang pagtibok ng puso niya. Bakit ba ganito? Naguguluhan niyang sabi. Biglang sumagi sa isipan niya ang katawan ni Vernon. Uminit ng husto ang pisngi niya. Hinampas niya ng una ng sarili niya. Malitong nararamdaman ko.
Hindi to pwede. Maling-mali to. Sa dinami-dami ng lalaki. Bakit kay Vernon ko pa to nararamdaman? Kailangan kong burahin at kalimutan tong kakaibang nararamdaman ko. May kumatok sa pinto. Via, ayos ka lang ba? May problema ba? Buksan mo ang pinto. Tawag ni Vernon mula sa labas ng kanyang kwarto. Malalim na napabuntong hininga si Via. Nagtalukbong siya ng kumot at hindi na nag-abala pang pagbuksan ng pinto si Vernon. Tanghali hanggang gabi hindi lumabas ng kwarto si Via. Ayaw niyang makita ang pagmumukha ni Vernon. Napagdesisyonan niya ring iwasan na ito. Baka sakaling mawala ang kakaibang nararamdaman niya para sa binatang yon. Napapangon siya nang biglang bumukas ang pinto. Paano ka nakapasok? Trespassing ka! Sigaw niya kay Vernon. Ngumisi si Vernon at ipinakita ang dala nitong susi. I own this house. Kaya kahit aling pinto sa bahay na to may susi ako. Lumabas ka. Ayoko kitang makausap. Bakit? Ano bang ginawa ko? May nasabi ba akong masama sa'yo? Nagalit ka ba dahil sa pagsusungit ko kina Rocket Steven? Ganito naman talaga ako tsaka sanay na sila sa akin. I'm always moody. Napalunok si Via nang humakbang papalapit sa kanya si Vernon. Huwag kang lumapit sa akin. Asik niya. Ano bang problema mo? Ano bang ginawa ko sa'yo? Hindi ko rin alam kung anong ginawa mo sa akin. Mali to, Vernon. Maling-mali. Kaya habang maaga pa, dapat agapan ko na. Anong ibig mong sabihin? Hindi makatingin ng diretso si Via kay Vernon. Nahihiya siyang magsabi. Ayaw niyang sabihin. Why do you act this way? Ano bang nagawa ko? Sabihin mo para maayos ko. At bumaba ka na para kumain. Tapos na kumain si na Rocket Steven kaya ako na lang sasabay sa iyong kumain. Wala akong gana kumain. Bakit wala kang gana? Iwan mo na lang ako dito, Vernon. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman kung bakit ganyan ka. Gusto mo ba talagang malaman, ha? Tumango si Vernon. Gusto kita. Hindi ko alam kung bakit sa dinami-dami ng lalaki sa mundo. Sa'yo pa ako nagkagusto, Vernon. Mali to. Kasalanan ko kung bakit nagustuhan kita. Nagkamali ako. Kumunot ang noo ni Vernon. You like me? Bumuhos ang luha ni Via. Pasensya ka na, Vernon. Maling nagustuhan kita dahil kapatid kita. Pero huwag ka mag-alala dahil simula ngayon, gagawin kong lahat para lang makalimutan ko na itong nararamdaman ko para sa'yo. Hindi to magtatagal. Maglalaho rin to na parang bula. Ayoko, Via. Anong ayaw mo? Ayoko maglaho kung anumang nararamdaman mo para sa akin. Anong ibig mong sabihin? Mali nga itong nararamdaman ko kaya bakit ko hayaan to? Magkapatid tayo. Magkadugo. Hindi mo ba yun naisip, Vernon? Gusto din kita, Via. Gustong gusto. Nung una pa lang kitang nakita, hindi ka na maalis sa isip ko. Gusto ko kapag kasama kita. Masaya ako kapag nagkakausap tayo. Ayoko kapag may kinakausap kang ibang lalaki. Gusto ko na palagi lang nasa akin ang atensyon mo. Mahal na nga ata kita eh. Napasinghap si Via. Nasisiraan ka na ba, Vernon? Muli itong humakbang papalapit sa kanya. Para siyang naitulos sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya nakakilos. Habang papalapit si Vernon, ay pabilis naman ang tibok ng puso niya. Tumigil si Vernon sa tapat niya. Ilang dangkal na lang ang layo nila sa isa't isa. Pinunasan nito ang kanyang luha. Huwag ka nang umiyak. Vernon, mali to. Please, huwag na nating palalain pa ang sitwasyon. Ititigil ko tong nararamdaman ko para sa'yo. At sana ganun din ang gawin mo. Walang mali sa nararamdaman natin, Via. Hinawi niya ang kamay ni Vernon. Isa tong kabaliwan, Vernon. Ikaw at ako'y hindi kailanman magiging pwede. Hindi magiging tayo. Hindi pwedeng maging tayo. Pwede, Via. Pwedeng pwede. Kasi hindi naman tayo magkaano-ano. Hindi tayo magkadugo.
At higit sa lahat ay hindi tayo magkapatid. Nalaglag ang panga ni Via. Pinoproseso pa niyang sinabi ni Vernon. Ano? Paano nangyari yun? Ampon lang ako. Ampon? Maaga ako na ulila. Namatay sa aksidente ang mga magulang ko. Nagpalaboy-laboy ako sa kalsada hanggang sa napadpad ako sa bahay ampunan. Doon ako nanirahan ng ilang taon. Hanggang sa biglang dumating ang mag-asawang Mariano. Ang tatay mo at ang napangasawa niya. Hindi sila makabuo ng anak kaya naisipan nilang mag-ampon. At akong maswerteng inampon nila. Inuwi nila ako sa bahay nila. Hindi tayo magkadugo, Via. Kaya kung ano man yung nararamdaman mo, walang mali dyan. Marahang hinaplos ni Vernon ang mukha niya. I love you so much, Via. Huwag mo sanang baliwalain yung nararamdaman mo. Gustuhin mo lang ako. Napakurap-kurap si Via. Nagulat siya sa mga revelasyon ni Vernon. Hindi niya yon inaasahan. Ngunit ngayon niya lang napagtanto ang lahat. Bigla niyang naalala nung una silang nagkita ni Vernon. Wala siyang naramdamang lukso ng dugo. Natahimik silang dalawa. Nakatitig si Vernon sa kanya habang nasa sahig naman ang tingin niya. Sa sobrang tahimik nila ay tanging paghinga lang nila ang ingay na naririnig sa kabuuan ng kwarto. Bro! Pahiram ng charger! Nawawala kasing charger ko. Sigaw ni Steven na nakasilip sa may pinto. Takang-taka itong nakatingin sa kanilang dalawa. Anong nangyari sa inyo? Bakit natahimik nyo? Parang may dumaan na multo. Ayos lang ba kayo? Kaagad na lumayo si Via kay Vernon. Kakain na ako. Ani Via at nagmamadaling lumabas ng silid. Kaagad namang sumunod si Vernon sa kanya. Paano na yung charger? Kukunin ko na lang ba, Vernon? Kukunin ko na lang Ibabalik ko rin naman. Promise yan. Pahabol na sambit ni Steven. Hinuli ni Vernon ang braso ni Via. Sabay na tayong kumain. Nagtungo sila sa dining area. Ipinaghila pa siya ng upuan ni Vernon. Ito rin ang naglagay ng pagkain sa plato niya. Kumain ka ng marami at uminom ka ng maraming tubig. Ngumiti si Via. Salamat, Vernon. Ayan, ngumingiti ka na. Mas gusto ko kapag ganyan ka. Ayoko nang makitang umiiyak ka. Okay? Kung iiyak ka man ay tears of joy lang. Umupo si Vernon sa tabi niya at nagsimula na silang kumain. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi mo. Kaya pala, ayaw mong tawagin akong ate. Hindi lang naman yun ang dahilan. Ang totoo kasi niyan, mas matanda ako ng 2 taon kaysa sayo. Kaya pala. Ilang taon ka ba nung inampun ka ni tatay? 8 years old ako nun. Anong ikinamatay ng parents mo? Lumubog yung sinasakyan nilang barko. Sa murang edad ay napakarami na ng pinagdaanan mo. Marami nga akong pinagdaanan pero madami din naman akong natutunan. Mas tumibay rin ang loob ko. Natuto akong tumayo sa sarili ko mga paa. Nagpapasalamat ako na may mababait na taong kumagkup sa akin. At itinuring ako na parang tunay nilang anak. Buti na lang at ikaw ang batang kinupkup nila. Kasi kung hindi yun ikaw, baka hindi tayo magkakakilala. Maswerte ako dahil nakilala kong adoptive parents ko. At mas lalo kong naging maswerte dahil nakilala kita. Ginawa ko talaga ang lahat para lang mahanap ka, Via. Ang lahat ng yaman na meron ako ngayon, dapat para sa'yo lang. Bukas sa bukas din ay aasikasuhin ko mga papeles at ililipat ko ang lahat ng ari-arian ni Daddy sa'yo. Ha? Huwag mo nang gawin yan. Lumaki ka rin namang anak niya. Itinuring ka rin niyang anak. Pwede naman tayong mag-share. Hindi ko rin naman kailangan ng maraming pera, Vernon. Sagot ni Via at uminom ng tubig. Via, may tanong ako. Pumarkong kilay ni Via. Hinihintay ang sasabihin ng binata. Pwede ba akong manligaw sa'yo? Naibuga ni Via ang tubig sa pagmumukha ni Vernon. Kaagad siyang naghanap ng tissue at pinunasan ang mukha nito. Pasensya ka na. Nakakagulat naman kasing sinabi mo. Taranta niyang sambit. Natawa si Vernon. So ano,
Papayag ka ba? Hindi naman ako nagmamadali. Kung hindi ka pa handang magpaligaw sa akin ay bibigyan kita ng ilang araw, linggo o buwan para makapag-isip. Sasagot na sana si Via pero biglang sumulpot si Rocky. Bakit ngayon lang kayo kumain? 11:00 na. Usisa ni Rocky habang nakikiinom sa tubig ni Vernon. Ikaw, bakit gising ka pa? Nauuhaw ako eh. O siya, babalik na ako sa pagtulog. Matulog na rin kayo, tubusin yung mga pagkain. Huwag magsasayang kasi mahal na mga bilihin. Sayang kung mapapanis lang yan. Good night, bili ni Rocky at kumakaway habang naglalakad paalis. Natawa si Via. Para namang kabuti yun. Bigla-bigla na lang sumusulpot. Panira ng moment. Simangot ni Vernon. Pagkatapos kumain ay silang dalawa na ang naghugas ng pinggan. Nagtatawanan sila habang naghuhugas. Panay-pahid kasi ng bula si Vernon sa mukha ni Via. Para ka ng si Santa Claus. Pangaasar nito. Nalagyan kasi ng malabigoteng bula si Via sa mukha. Hinawi ni Via ang mga bula. Sa buong buhay ko, ngayon pala ako naging masaya sa paghuhugas ng plato. Loko ka. Totoo yung sinabi ko. Tama nga sila. Mas masarap maghugas ng plato kapag in love. Pinamulahan ng pisngi si Via. Kinilig siya sa sinabi ni Vernon. Sira ka talaga. Tapusin na nga natin tong paghuhugas para matulog na tayong dalawa. Sa dami na nangyari ngayong araw, hindi na ako makakatulog. Bakit naman? Baka hindi na ako makatulog kakaisip sa'yo. Hinampas niya ang braso ni Vernon. Tumigil ka nga. Baka may makarinig sa sinasabi mo. Wala namang ibang makakarinig bukod sa'yo. Tulog na sina Rocky at Steven. Napanguso si Via at kinurot niya ang tagiliran ni Vernon. Isang araw ng linggo'y nasa sala silang lahat at nanonood ng palabas sa TV. Katabi ni Via si Vernon. Nakahiga naman sa carpeted na sahig si Rocky habang nasa kabilang sofa si Steven. Ang pangit ng palabas, hindi nakakakilig. Komento ni Rocky. Malamang horror yan eh. Kikiligin ka ba kapag inasawang ka? Asik ni Steven sabay bato ng unan kay Rocky. Bakit ba kasi horror ang napili niyong panoorin? Tanghali pa oh. Sino bang may hawak ng remote? Ilipat niyo ng cartoons. Manood tayo ng Mickey Mouse. Reklamo ni Rocky. Kung ayaw mong manood, pumikit ka. Ni Vernon. Sino ba kasing pumili ng palabas na to? Singhal ni Rocky. Nahihiyang nagtaas ng kamay si Via. Pasensya na. Akong nagpumilit na manood tayo niyan. Ngumisi si Rocky at napakamot sa kanyang ulo. Nagbibirula ako, Via. Ayoko ng horror movies pero kapag gusto mo, ayos lang sa akin. Salamat, Rocky. Sagot ni Via. Tumikim si Vernon. Guys, magbakasyon kaya tayo. Gusto ko muna ng break mula sa trabaho. May alam ba kayong magandang puntahan? Pag-iiba ni Steven sa usapan. Lahat na ata ng bansay na puntahan na natin. Saad ni Rocky. Sa probinsya kaya namin. Suhestyon ni Via. Marami bang magagandang babae sa probinsya nyo? Hirit ni Steven. Oo naman no. Magaganda ang mga babae sa lugar namin. Tsaka magaganda rin ang tanawin. Mababait rin ang mga tao doon. Tahimik doon kaya makakapag-relax kayo. Gusto nyo bang doon na lang tayo? Sige. Sasama ako. Bye, mag-iimpake na ako. Excited na sinabi ni Rocky at kumaripas ng takbo paakyat sa kwarto nito. Kaagad namang sumunod si Steven. Binalingan ni Via ang nakasimangot na si Vernon. Bakit ka na naman nakasimangot? Gusto ko lang sumimangot. Bakit kapag sumisimangot ka, napakagwapo mo pa rin? Umaliwala sa mukha ni Vernon. Ang pagsimangot ay napalitan ng ngiti. Talaga? Nagagwapuhan ka sa akin? Oo naman no. Para kang artista eh. Sino mas gwapo sa amin ni na Rocky at Steven? Bakit mo naman natanong yan? Gusto ko lang malaman. Si Rocky ang pinakagwapo sa inyong tatlo. Muling sumimangot si Vernon. Humagalpak ng tawa si Via at pinisilang pisngi nito. Joke lang. Ikaw ang pinakagwapo.
Huwag ka nang magtampo at magselos. Hindi naman ako nagsiselos. We, hindi ba talaga? Fine. Nagsiselos ako sa closeness niyo ni Rocky. Mukhang may crush pa ata siya sa'yo. Magkaibigan lang kami ni Rocky. Huwag mo na siyang pagselosan. At isa pa, boyfriend kita kaya bakit ka magsiselos sa kanya? Nagulat si Vernon. Boyfriend mo na ako? Oo, ayaw mo ba? Matagal ka na rin nanliligaw sa akin kaya naisip kong sagutin ka na. Niyakap siya ni Vernon at hinalikan sa noo. Salamat, Via. Hindi mo pagsisisihan ang naging desisyon mo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Kinabukasan ay kaagad na silang bumiyahe papunta sa probinsya. Isang sasakyan lang ang sinakyan nila kasi tinatamad mag-drive sina Steven at Rocky. Ang ending ay si Vernon ang nagmamaneho para sa kanilang lahat. Nakaupo sa front seat si Via habang nasa likod naman ang dalawang binata. Excited na akong makilala ang mga babae sa probinsya niyo. Ani Steven. Kaagad naman itong binatuka ni Rocky. Magre-relax tayo doon. Hindi tayo mag-chicks. Bakit ba puro babae nasa isip mo? Hayaan mo Steven, ipapakilala kita sa mga kaibigan kong single doon. Salamat, Via. The best ka talaga. Hindi ako makapaniwalang. Nagmamaneho ko para sa inyong dalawa. Bumaba nga kayo ng kotse ko. Ani Vernon, patukoy sa mga kaibigan niya. Via, bumaba ka raw. Hindi si Via. Ikaw at yung katabi mo. Bababa lang ako kapag binigyan mo ko na 1,000,000. Gagawin ko ng 2,000,000 basta bumaba ka lang. Nagdingning naman ang mga mata ni na Steven at Rocky. Mahinang hinampas ni Via ang braso ni Vernon. Huwag mo naman silang pababain. Isama na natin sila. Gusto nga nilang mag-relax, di ba? Ngumuso lang si Vernon. Hindi niya naman talaga pabababain ang dalawa niyang kaibigan. Gusto niya lang asarin ang mga ito. Buti pa si Via, mabait sa amin. Thank you, Via. Puna ni Rocky. 5 oras ang naging biyahe nila. Kalabaw oh! First time ko makakita ng kalabaw sa totoong buhay. Saad ni Rocky sabay turo sa kalabaw na nadaanan nila. First time mo makakita. Tumingin ka lang sa salamin, may makikita ka ng mukha ng kalabaw. Mukha ka kayang kalabaw at amoy kalabaw din. Pangaasar ni Steven. Nandito na tayo! Anunsyo ni Via. Tumigil ang sinasakyan nila sa harap ng bahay ni Via. Nag-uunahan sa pagbaba sina Steven at Rocky habang inaalalayan namang bumaba ni Vernon si Via. Ang ganda ng bahay mo, Via. Lakas maka-probinsya vibe. Malamang nasa probinsya tayo. Nag-aaway na naman kayong dalawa. Tumigil nga kayo. Pumasok na sila sa loob. Nagpahinga muna sila sa sofa habang naghahanda ng maiinom si Via. Ang presko ng hangin dito. Sabi ni Vernon habang nakatanaw sa bintana. Inabutan nito ng juice ni Via. Ibang-iba sa syudad, di ba? Dito kasi walang polusyon. Wala masyadong mga sasakyan at puro bukirin lang ang makikita mo. Kapag tumanda na ako at nag-retire sa trabaho, gusto ko manirahan sa ganitong lugar. Kasama magiging anak ko at ang magiging asawa ko. Asawa? Niisip mo na agad ang mag-asawa? I'm not getting any younger, Via. Sabi ko sa sarili ko noon, kapag tumuntong na ako ng 30 years old, magpapakasal na ako. Kanino mo naman gusto ikasal? Kahit kanino lang. Natigilan si Via dahil sa sinabi nito. Hinawakan naman ni Vernon ang kamay niya. Biro lang. Siyempre sa'yo ko lang gustong maikasal. Kung mag-aasawa man ako, ikaw nang aasawahin ko. Ganun din ako, Vernon. First time ko lang magkaroon ng boyfriend at sa tingin ko, ikaw na rin ang gusto kong maging asawa. Hindi ka perpektong tao pero nasa iyo ng lahat ng gusto ko sa isang lalaki. Gentleman ka, mabait at galante pa. Tsaka pogi rin at maalaga sa akin. Mahal na mahal kita, Via. Mahal na mahal din kita. Mahal ko din kayo. Sabat ni Steven at bigla na lang sumulpot sa gitna nila. Siniko ito ni Vernon. Bakit ba nag-I love you kayo sa isa't isa?
Kayo na ba? Dumada-moves na ba sa'yo tong si Vernon, Via? Usisa ni Steven. Kinunutan ni Via ng noo si Steven. Hindi ka ba nabaweirduhan at magugulat kung sakaling kami na ni Vernon? Bakit naman ako magugulat? Wala namang mali kapag naging kayo. So, alam mo na hindi kami magkaano-ano ni Vernon? Oo naman. Bata pala kami ni Rocky, alam na naming ampun lang si Vernon. Magkasama kasi kaming 3 sa ampunan nun. Sa ampunan din kami nagkakilala. Maswerte kami dahil mababait ang umampun sa amin at magkakilala pa. Kaya hanggang sa labas ng ampunan ay magkasama pa rin kami. Napangiti si Via. Suportado ako sa relasyon yung dalawa. Bagay kayo. Mag-ingat ka lang dyan kay Vernon. Payo ni Steven at natawa. Bakit naman ako mag-iingat sa kanya? Seloso yan. Sumimangot si Vernon at inaambang babatukan si Steven pero kaagad itong inawat ni Via. Pero, kayo na ba talaga? Hinawakan ni Vernon ang kamay ni Via. Oo, kami na. Matagal na. Pag-amin nito, natawa si Via nang tumili si Steven at Rocky. Nangingisay pa sa kilig ang mga ito. Wala silang stock ng pagkain kaya nagkayayaan silang mamili sa bayan. Para rin makapagluto na si Via ng pananghalian nila. Pagdating sa bayan ay halos lahat ng atensyon ng mga tao ay nasa 3 lalaki na kasama ni Via. Agaw pansin naman kasi ang kagwapuhan ng mga ito. Yung tipong kahit sino ay mapapalingon. Parang mga anghel na bumaba sa lupa. Noong umulan ng kagwapuhan ay nasalunaatan nila ang lahat. Maduling sana lahat ng babaeng nakatitig sa'yo. Pabirong sinabi ni Via. Natatawang hinapit ni Vernon ang bewang niya. Kahit naman maraming nakatingin sa akin ay sayong-sayo lang ako, Via. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag nagsiselos ka. Ang cute mo. Kinikilig ako. Loko ka. Kinikilig ka pa talaga na nagsiselos ako? Oo naman. Ibig sabihin niyan, mahal mo talaga ako. Kasi bakit ka naman magsiselos kung hindi, di ba? Sa bagay, tama ka naman. Pero ayokong nagsiselos kaya wag mo akong pagselosin. At wag mo akong ipagpapalit sa iba. Kapag pinalit mo ako sa iba, malalagot ka sa akin. Puputulin ko talaga yung ano mo. Nanlaki ang mga mata ni Vernon. Anong ano? Yang ano mo? Wag naman. Paano kita mapapaligayan yan? Uminit ang pisngi ni Via. Loko ka. Sabi niya at natawa na lang. Masaya ang buhay sa probinsya. Simple lang. Sinadya nilang iwanan sa mansyon ang mga telepono nila para mas ma-enjoy nila ang kanilang bakasyon. Maraming itinuro si Via sa 3 lalaking kasama niya. Tinuruan niyang magsaka ang mga ito, magpakain ng mga manok at baboy at mamalengke sa bayan. Napagod ako. Lahat ba talaga ng manok ay nangahabol? Ani Vernon at pawisang umupo sa tabi ni Via. Ilang minuto kasi itong hinabol ng manok. Hindi naman. Ewan ko din ba't hinabol ka ng manok. Baka hindi mo binigyan ng pagkain. Binigyan ko kaya. Pinainom ko pa ng tubig. Baka nagugapuhan sa'yo kaya hinabol ka? Natawa si Vernon. Baka nga. Ang gwapo ko kasi. Kumuha ng towel si Via at nakangiting pinunasan ang pawis ni Vernon. Tama ka. Ang gwapo mo nga. Puno ka na ng pawis pero fresh mo pa rin tingnan. Ako lang dapat ang pinakagwapo sa paningin mo, Via. Magmula nung naging tayo, ikaw na lang ang natitirang gwapo sa paningin ko. Pumangit na nga si na Steven at Rocky sa paningin ko eh. Ganyan ka na sa amin, Via. Porket jowa mo na masungit na yan. Humagalpak ng tawa si Via. Pumulupot ang braso ni Vernon sa bewang ni Via. Mga pangit kasi kayo. Pangaasar nito. Respeto naman sa walang love life oh. Kapag talaga nakahanap ako ng love life, huyo kayong dalawa sa akin. Ani Rocket umarteng nagtatampo. Tayo na lang pre. Pabirong hirit ni Steven at niyakap si Rocky. Nag-iiyakan ng mga ito. Aliw na aliw naman si Via habang pinapanood sila. Sobra silang nag-enjoy sa bakasyon nila. 1 linggo lang silang nanatili sa probinsya at pagkatapos noon ay bumalik na sila sa Maynila.
Sa sobrang pagod sa biyahe, kaagad na nakatulog sa sofa si Vernon pagka-uwi nila sa mansyon. Kumuha ng unan at kumot si Via para kay Vernon. Akmang kukumutan niya sana ito, pero bigla na lamang hinila ni Vernon ang braso niya. Napasingap siya nang sumubsob ang mukha niya sa matipunong dibdib nito. Napakurap siya nang marinig niya ang tibok ng puso ni Vernon. Naririnig mo ba? Tanong ni Vernon. Nakadilat na ang mga mata nito. Nakangiti rin ito sa kanya. Narinig ang alin? Yung tibok ng puso ko. Sobrang bilis, diba? Ikaw lang may kakayahang magpabilis ng tibok nitong puso ko, Via. Sa dinami-rami ng babaeng dumaan sa buhay ko, sa'yo ko lang naramdaman ng ganito. Vernon? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na mahal kita. At hindi ako magsasawang sabihin yun ng paulit-ulit sa'yo. I love you, Viana Micaela Sangcarno. Hoy! Ano ginagawa niyong dalawa? Ang daming kwarto sa bahay na to pero dito talaga sa sala niyo naisipang gawin yan. Guys, bakit? Bakit ito nagawa sa akin? Sabat ni Rocky, nakakuha lang sana ng tubig, ngunit nadatnan niyang nakapatong si Via kay Vernon. Nehiyang lumayo si Via kay Vernon. Kabado niyang tiningnan si Rocky. Mali ka nang iniisip. Hindi kami gumagawa ng milagro, no? Weh, bakit defensive ka? Hindi ako defensive, Rocky. Sinasabi ko lang. Baka kasi ano naman ang isipin mo dyan? Bakit ka ba kasi nakapatong sa kanya? Ang laki-laki naman ng space nitong bahay. Gumagawa na ba kayo ng magiging inaanak ko? Nakangising sinabi ni Rocky. Handa na namang mang-asar. Loko ka. Walang ganyan. O siya, maiwan ko na kayo. Gumawa na kayo ng inaanak ko dyan. Kunwari na lang wala ako nakita. Saad ni Rocky at kumaripas ng takbo paakyat sa hagdan bago pa ito mabato ng tsinelas ni Vernon. Mali nga kasi iniisip mo, Rocky. Pahabol na sigaw ni Via. Hayaan mo na siya. Ganyan lang talaga yan. Sabi ni Vernon. Lumipas man ang araw, buwan at taon, ay patuloy pa ring sumibol ang pag-ibig sa pagitan ni Via at Vernon. Mas lalo pang lumala ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Tumibay palalong relasyon nila. Hanggang sa makalipas ang 3 taon, sa mismong kaarawan ni Vernon ay ikinasal silang dalawa. Sinabi ni Vernon noon na magpapakasal siya kapag 30 anyos na siya. At noong nag-30 siya, ay talaga nga namang ikinasal na siya sa babaeng minamahal niya. Love is complicated. Kapag nagmahal ka, marami kang pagdadaanan. Lalo na kung ang pag-ibig na nararamdaman mo ay ang pag-ibig na ipinagbabawal. Pero ika nga, you can't just give up on someone because the situation is not ideal.